Matapos ihayag ni Justin Brownlee ang kahandaang sagupaing muli si RHJ at TNT Tropang Giga sa isa pang bakbakan sa finals, nagpahayag naman si Coach Chot Reyes ng kagustuhang kuhanin na rin ang titulo ng Commissioner's Cup. Para naman kay Team Manager Jojo Lastimosa ng TNT, hindi nabentahin ng ibang team ang pagkakaroon ng mas mataas na import at si Jordan Heading tuluyan ang kinuha ng Converge matapos ang kalakalan sa Terra Firma Jeep. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang interview ng media, tahasang inamin ni Justin Brownlee na gusto niyang muling makaharap ang TNT Tropang Giga, partikular si RSJ sa finals matapos ang kanilang sagupaan sa PBA Governors Cup. Kagustuhan na tila gustong butatain kagad ni Coach Chot Reyes. Kung bakit natin sinabi yan, narito ang pahayag ng TNT Tropang Giga mentor. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Olmin Leiba ng Philstar. Parte ng paglago ko at development bilang isang coach ay para pag-usapan kung ano ang aming ginawa, paano namin nakuha ang championship. Pero ngayon, iniisip ko na ang susunod na komperensya at kung anong maaari namin gawin para subukan at bumalik dito sa championship podium. So eto na yun, di ba? Diretsahan na to. Gusto niya talagang dominahin ulit ang susunod na conference katulad ng ginawa nila sa Governor's Cup kung saan sila yung tinanghal na kampyon. So nangangarap siya na makadalawa ngayong 2024. Well, para sa akin, hindi naman imposible yan. Alam natin kasi may kakayahan sila na gawin yan sa susunod na conference. Intact naman kasi yung mga players nila dyan. Walang nalagas at sa tingin natin, mukhang si RHJ ulit ang kukuhanin nilang import kahit sinasabi nila na naghahanap sila ng medyo mas mataas or yung may height na 6'10". Pero sa tingin natin din, mensahe na rin nila to sa lahat ng team sa pagpasok ng Commissioner's Cup na sisimulan ngayong November 27. Wala silang pake kung sino yung makaharap nila dyan, kay Ginebra, Magnolia or SMB or kahit alinmang team dito sa PBA. Desidido silang gawin yan. Pero pinakamalinaw na mensahe yan sa Ginebra or kay Justin Brownlee na naghahangad na muli silang makasagupa sa finals. Mensahe na parang sinasabi nila na ano man ang mangyari, handa kami dito. Hindi kami basta-basta bibigay. Sino man ang hadlang or hahadlang sa amin, kailangan maganda sa malagkit na depensang ilalatag namin sa kanila. Yun yung dating sa akin. Again, katulad nung sinabi natin, kaya nilang hadlangan ng lahat. Intact naman sila pero siguro depende pa rin yan or depende pa rin ang lahat ng yan sa performance ng paparating na import ng lahat ng team. Dahil walang height limit, tingin natin, yung medyo nasa ilalim na team, lalakas sila once na makakuha sila ng mas mataas and of course, athletic na import. At yun ang nakikita nating challenge sa matigas na TNT sa kasalukuyan. Kung naghahangad na si Coach Chot Reyes na biguin ang sino mang hahadlang at muling umakyat sa tugatog ng tagumpay sa susunod na conference, tila hindi naman nababahala si TNT Team Manager Jojo Lastimosa sa posibleng pagpasok ng mas mataas na import kumpara kay Ronday Hollis Jefferson. Ayon sa kanya, hindi niya ito nakikitang bentahin ng iba dahil sanay na silang humarap kay Junmar Fajardo. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Olmin Leiba ng Philstar. Only height yan, pero hindi ganun karaming malalaki yung papasok eh. Siguro pinakamalaki dyan, 6'10". Okay lang yan. Sanay na tayo sa 6'10" kasama si Junmar Fajardo ng San Miguel. So tingin ko, hindi malaking bentahe kung mas matangkad ka ng 2 or 3 pulgada. At yung continuity ni RSJ, iba yun. May halaga yun. Totoo naman yung sinabi ni Coach Jolas or ng team manager Jojo Lastimosa. Parang hindi na ganun ka big deal or hindi na bentahe yung matangkad kasi andyan si Junmar Fajardo. Malimit kasama nila yan sa court. In short, sanay na silang harapin na isang kasing taas ni Junmar. Gaya na sinabi natin, totoo yun. Pero sa ibang aspeto ng pagiging player kasi, malaki yung pagkakaiba doon. Or posibleng sabihin natin na may bentahe pa rin. Unang-una, ang Pinoy kasi na may taas na 6'10", hindi ganun ka-athletic kumpara sa ibang nasyon, di ba? Sobrang athletic nila. Kaya nakikita natin, bentahe pa rin sa ibang team ang pagkakaroon ng matangkad na player or import. Hindi kasi kukuha ang bawat team ng basta player lang eh. Kukuha sila ng import na alam nilang mataas na, kaya pang makipagbasagan sa loob, di ba? Kayang dominahin ng loob, hindi lang basta sabayan ng ibang player na katulad niya sa loob. Pero syempre, nakikita lang natin yun bilang isang nagmamasid. Mas alam nila yan. Mas alam nila kaysa sa atin yung aspetong yan. Kaya kahit paano, kahit nasisilip natin na medyo bentahe pa rin ng may height na import, gusto pa rin natin na mag-agree sa pahayag ni Coach Jolas. Master sila sa ganyang aspeto eh. Kaya paniniwalaan natin sila dyan. Habang tila hindi na mahalaga kay Coach Jojo Lastimosa ang height ng isang import sa paparating na conference, masaya namang ibinalita ni Jordan Heading ang kanyang pagpasok sa kupunan ng Converge matapos ang kalakalang isinagawa ng Terra Firma. At nang matanong ng media tungkol sa pakikipagsanib puwersa kay Justin Baltasar, ito ang kanyang tinuran. Tutukan natin si Jordan Heading sa report ni Homer Sison sa Spain. Sabik na talaga ako na sa wakas makakapaglaro ulit ng full-time dito sa atin. Matagal na ako naglalaro sa ibang lugar eh. Exciting tong PBA at napakaraming talent kaya inaasahan ko na makakaharap ko silang lahat.
Masaya ako palagi kapag kalaro si Balti, kaya excited na ako makasama siya at alam kong matagal nang hinihintay ng karamihan ang pagpasok niya dito sa PBA. Well, sa wakas andito na siya sa PBA, di ba? Wala nang problema sa Terra Firma. So parang mas gumanda ngayon ang lagay ng Converge. May Balti na sila, may Jordan Heading na rin sila. Kaya siguro hindi na rin tayo magtataka kung may magandang mangyari ngayon sa Converge na minsan na rin naging controversial, bunga ng banggaan nila kay Danny Ay at isang executive ng isang kupanan, di ba? Alala natin, nag-alok din ng Converge kay Troy Rosario. Pero hanggang sa ngayon kasi, wala pa rin development or wala pa rin announcement mula kay Troy Rosario kung saan ba talaga siyang team papasok. Naisingit natin si Troy kasi sa tingin natin, mas gaganda lagay ng Converge kung makakapasok si Troy dito. Kasi nga, may Balti na, may Jordan Heading na rin sila. Anyway, siguro abangan natin na magiging paglalakbay ni Jordan Heading dito sa Converge matapos ang kanyang pagpasok sa B-League, NBL at sa Taiwan. So guys, maraming salamat.